Alright, so we're on day 15. This is day 8, day 24, baby. Day 26 na tayo sa ating 6th, day 27, day 33. Oh God, day 50. Welcome to day 50. This is it, baby. So we're on day 60 of our 60 days of basic networking. Yes, we reached the last day of our series kung saan pinag-usapan natin yung mga basics and fundamental concepts na may kinalaman sa networking para at least matutunan mo, lalo na kung ikaw ay beginner or nagsisimula pa lang, or at least ma-refresh ka kung nakalimutan mo na itong mga bagay na to. Okay? So I hope by this time kahit pa paano may natutunan ka or at least na-refresh ka nga doon sa mga fundamental concepts na may kinalaman sa networking. Maraming salamat if you follow us from the start and by supporting Tech Academy as a whole. As the final episode, we want to give you a recording of our webinar called How to Become a Highly Paid Network Engineer para na sa ganun mapagtagpi-tagpi mo itong mga natutunan mo as well as magkaroon ka ng simpleng plano or simpleng goal kung ano yung next step mo if you want to become a network engineer or kung paano mo ma-apply itong mga to in your IT career. Okay? Again, maraming salamat sa suporta. Here's the recording of the webinar, How to Become a Highly Paid Network Engineer. Let's go ahead and talk about what do network engineers do. Okay? So, from the front end, siguro, sino ng mga nagtatrabaho dito sa network? Meron ba sa inyong mga part na ng network team, although kahit associate level or even network engineers na? Can you type in me? Pagka, si Jean, si Christian. So, anong level kayo, bro? Marvin, like, Junior Nook, okay, good. Alexis, okay. Raymond, goods. Yuan, goods. Casey goods. Network analyst, okay. Former IT admin, si Eduardo, okay. So, runner, ni Net. Pwede pala yun, runner. Okay. Okay, so, dun sa mga nagtatrabaho na sa network, probably you're familiar with this. Pero this is based from my own personal experience. Okay? So, yung mga i-share ko sa inyo is based from what I do before nung nagtatrabaho pa ako as a network engineer kay Teletech. Okay? So, let's talk about the first one. So, ang pinaka-common na ginagawa or task ng isang network engineer is design network infrastructure. So, we're gonna discuss all of this and then meron akong pinrepare na each task and responsibility para sa kada task na yan. Okay? Another one, configure network devices, of course, and then ensure network security, monitor network performance, and then troubleshoot network issues, kagaya ng binanggit ko sa inyo kanina. And then, of course, may mga procurement din tayo ng network devices and equipment pagka kailangan magpalit or may mga bagong projects or bagong accounts and so on. And then, of course, other network-related projects. So, pag-usapan natin isa-isa tong mga to para nang sa ganun, magkaroon kayo ng idea ano yung mga pwede nyong gawin, ano yung mga common tasks and responsibilities na maa-assign sa inyo in the near future kapag network engineer na kayo or NOC na kayo or nakapasok na kayo sa network team. Okay? So, designing network infrastructure. Ibig sabihin, kayo yung, talagang network engineering level job to. Ibig sabihin, for example, may magbubukas kayo ng bagong call center or bagong site. Sabihin na natin, wala pa kayong branch sa Pilipinas. More on US and Europe kayo. Ngayon, kailangan, okay, hiningan ka ng management. You need to present a feasibility study kung ano yung mga kailangan natin gawin, ano yung mag-work on that specific country. Kasi hindi naman pwedeng ora-orada, order kayo ng Cisco ganito na ganyan devices and so on. As an engineer, we need to present a feasibility study, okay, para ma-prove na kailangan talaga natin yon, and yun yung talagang mga product and technology or protocols na kailangan dun sa site na yon. So, probably ganito din sa ibang businesses eh. So, 'di ba minsan may mga pagkakataon na gusto natin advance yung devices, gusto natin mga makabago, pero ang tanong, paano mo ipe-present sa management na kailangan yon as well as na makakatulong yon in the business. So, kasama yon sa pagiging isang mahusay na IT professional. 'Di ba? Kasi syempre hindi naman pwedeng pagka-request mo, ibibigay na sa iyo 'yan. Makakalaban mo diyan mga taga-accounting. 'Di ba? So, depende kung bibigyan ka ng budget and so on. So that's why you need to present with a feasibility study na talagang makakatulong sa business overall yung project na yun. Does that make sense? So kasama yun sa pag-design ng network infrastructure. Another one, network capacity planning. So for example nga, magtatayo kayo ng panibagong branch sa Manila, sa Philippines. Now, sabihin na natin more or less mga 1,000 agents. Sabihin na natin BPO. Diba? So ngayon,
ilang gigabit yung internet connection na kailangan, ano yung mga devices na kailangan, ano yung configuration na kailangan, so kasama yan. And then of course, kasama yung pag-map at saka pag-design ng mga network diagrams like ilang switches, saan nakakonect, and so on and so forth. Now, magiging madali to kapag meron na kayong existing site. Di ba? Sabihin na natin, meron na kayong site sa US and sa Europe. So, imo-model nyo na lang kasi yung gagawin yung site, usually ganun nangyayari dahil meron ng nakaset na rules and standard kung paano mag-configure tapos kung paano yung setup ng mga devices. So, susundan nyo na lang yun. Now, ang pinaka-challenging, ang pinaka-maraming trabaho is kapag you're starting from scratch. Okay? Kasi nung nakaraan din, ganun yung merong nagpatulong sa akin ay actually may IT naman sila pero nagpatulong humingi lang ng advice like, sir, we're redesigning our network infrastructure from scratch. Ma-advise mo ba kami kung paano ganito, ganyan, and so forth. So, kaibigan naman natin siya. So, nagbigay lang tayo ng suggestion natin and so on. So, ngayon, okay na yung network nila pero napakatagal bago ma-set up. Kasi ang dami mong pagdadaanan lahat you're starting from scratch tapos wala kang pagmomodelan or wala kang paggagayahan. Hindi katulad pag mayroon ka ng existing sites, mas madali na dahil nga i-compare mo na lang or kumbaga pagmomodelan mo yung ibang sites mo. Does that make sense? Diba? So another one is ano yung mga devices na gagamitin. Like, kailangan ba natin ng mga bagong devices ngayon na capable na with programmability and so on and so forth. Like yung mga may mga Cisco DNA Center right now. Kailangan ba natin ng Cisco in the first place? Kailangan ba natin ng Juniper? Diba? Sino ba yung mga client natin? Minsan, pagka may mga client, nire-require nila na dapat puro Cisco yung devices nyo. So, depende na rin sa nature ng business. So, kasama yan sa mga tasks and responsibilities in designing network infrastructure. As well as mga protocols na gagamitin like ano bang routing protocols ang gagamitin? OSPF ba? EIGRP pa? And so on. So, depende na nga yan sa requirement ni client at saka sa nature ng business. Okay? So, another one is configuring network devices. Of course, kapag nakalatag na yung plano, 'di ba? Meron ng network capacity planning, alam na natin yung mga devices na gagamitin, alam na natin yung kung anong protocol, kumbaga alam na natin kung ano yung setup. So ang next would be configuring those devices, 'di ba? So probably kung bagong site 'yon, like yung kami yung nag-set up ng Teletech MOA before, nandun kami. Actually, ang nag-cabling, ibang company, kumbaga subcontractor, kasi hindi naman madalas ginagawa ng network engineers yung pagkakable. Usually, mga structured cabling company yung gumagawa nun or cable technician. Tapos, tayo lang yung nagko-connect ng mga cable dun sa mismong MDF or IDF dun sa mga devices. So, kami yung nag-unbox ng mga devices like what you're seeing here. And then, kami yung nag-install ng mga switches and routers doon sa MDF ni Teletech MOA dati, as well as in-implement namin yung mga configuration devices according to the design and according to the standard na nakaset up for the company. Does that make sense? So, isa yan sa mga pinaka-importante. Actually, ito yung pinaka-masarap Nagko-configure ka na walang issue, walang impact. Kasi pag nagto-troubleshoot ka ng incident, like for example, yung outage na sa operation, medyo stressful yun. Dahil may impact, may business impact, and then marami kayong kasama sa meeting. Pero pagka kasi ganito, yung for example, nagko-configure kayo ng new site from scratch, nandun lang kayo, chill-chill lang kayo habang nagko-configure, naka-console kayo dun sa mga devices, walang pressure. Although may oras siya, pero hindi katulad na nagto-troubleshoot kayo ng live incident or outage like mga SEB1 or P1, medyo stressful yun di ba? So dito, medyo masarap lang dahil nagko-configure lang kayo nang wala kayong iniintinding iba. Right? And then of course, you're gonna test those configuration kung talagang nag-work. Okay? So, another one, ensuring network security. So, basically, kasama na rin to dun sa pag-implement ng configuration. So, implement ng secure protocols, monitoring the network, update ng mga network or patch ng mga devices, and so on. And then, of course, kapag ongoing na yung operation, let's say, for example, na-set up na yung site, nagkaroon na tayo ng Manila branch. For example, kanina, sineset up pa lang natin. Right now, na-set up na natin. So, ongoing na yung operations. Meron din tayong tinatawag na network monitoring and performance. So, depende na sa job level, tapos depende na sa nature at saka sa design ng company. Ito usually dinedelegate na sa mga lower level yung pag-monitor. 'Di ba? Like sa service desk, sa NOC, kung may mga NOC na nagtatrabaho diyan, or dun sa mga associate levels na network engineer. Kapag kasi, for example, na testing na and then ongoing na yung operations, monitoring na lang. So may mga monitoring software, may mga ticketing. Pag may issue, gagawan lang ng ticket. And then, check yung monitoring tools, yung mga health, kumbaga logs ng mga devices. And then of course,
we are coordinating with other teams pagka, for example, may babaguhin and then may issue and so on and so forth. So kumbaga in this phase or in this stage, ongoing na yung operation. So kumbaga ang tawag doon, bantay na lang natin kung kung ano yung mga pwedeng mangyari or pagka may nag-fail or nagka-issue. And then pag may nagka-issue, saka natin pupuntahan yung troubleshooting ng mga issue na yun. Right? So ito yon, network troubleshooting. So pagka nasa operations kayo, kasi may tinatawag din na network NetOps, depende na kasi ito sa level ng pagiging network engineer mo. Okay? So yung NetOps basically or network operations, concerned yan sa operation mismo ng network. Like for example, yung designing phase kanina at saka procurement ng mga devices, usually sa higher level network engineer yun or mga network architect level. Now, yung network operations, usually level 1 and level 2 or level 3, kayo yung day-to-day performance and monitoring ng network sa inyo ginagawa yun. Okay, so nag-investigate kayo pag may network issues, like for example, yung trabaho namin before, pag may issue, tatawag si service desk, Sir Billy, or network team, we need someone from your team to join this call or to join this bridge. Meron tayong issue sa ganitong site. Hindi makakonect sa ganitong tools. Ito yung sample IP address, sample VLAN. Can you check on the network kung may issue? So ganun. Ni-investigate natin yun. And then after that, yun nga, so nagjo-join tayo sa mga troubleshooting calls and bridge para i-resolve yung mga ongoing issues na yun. Tapos, we're gonna gather more information about the issue, about the incident. So depende na sa issue o tsaka dun sa incident. For example, may mga SEV1, may mga P1 na tinatawag tayo kapag ITIL-based yung company. So kapag priority 1 or SEV1, usually business impacting yon. So we need to troubleshoot kumbaga all hands on deck para ma-resolve yung issues na yun. And then after that, may mga root cause analysis pang gagawin after all. So pagka for example, nakita natin na ang issue ay sa network talaga, for example, nakita natin merong routes na hindi lumulusot kasi merong nabablock ng ACL. Na-check natin dun sa router. So we need to make sure na we need to implement the fix or resolution. Pero bago natin gawin yon, may mga tinatawag pang approval. Okay, so during the operations or during the call, kapag kayo ay nandun sa troubleshooting bridge, ito, or calls, hindi kayo basta-basta kasi pwedeng usually sa malalaking enterprise, hindi tayo basta-basta pwedeng mag-implement ng fix or resolution. Di ba? Kailangan documented, tas kailangan may approval. And then after that, may mga nangyayari na pagka halimbawa nagkaroon ng SEV1 or P1, nagjo-join din tayo ng mga root cause analysis pag natapos na yung issues or na-resolve na yung issues para ma-analyze natin ano yung naging root cause, bakit nagkaroon ng ACL doon, bakit hindi yun na-allow beforehand pa, ano yung mga pwedeng gawin para hindi maulit yung incident na yun. So root cause analysis. Actually, this usually happens after the issues has been fixed, tapos together with the other team like change management, servers, security, and so on, you're gonna dive in on the call para, yun nga, pag-usapan kung ano yung mga pwedeng gawin para hindi na maulit yung incident na yun. So that basically some of the things that network engineers do. Actually, ito pa pala, procure network devices. So nabanggit na natin to kanina, di ba? Pagka may bagong site, may mga pagkakataon or may nag-down, talagang physical issue, hardware issue. May mga pagkakataon, kailangan nyo mag-order ng mga bagong devices. So tayo rin ang gagawa nun. It's either kung warranty, tatawag ka kay Cisco or sa account manager nyo, tapos magre-request kayo ng replacement. Kung hindi naman, kung let's say kailangan nyo mag-order ng bago from scratch, ganun din. So you have to coordinate with the vendor. Usually, kapag kayo ay nasa isang malaking enterprise, may mga account manager na tinatawag. Like, pagka meron kayong issue with their devices or their technology, sila yung kukontakin nyo directly. Minsan pa, pagka tinatawag na gold partner, for example, kay Cisco, merong ano yan, SLA. Diba? So, as much as they kumbaga they can, dapat within 30 minutes, ma-replyan nila, magkaroon sila ng resolution dun sa request natin. May mga ganun pang partnership with vendors. Like for example nga kay Cisco. So minsan, nagre-request din kami ng mga purchase order and then back order pag kami problema yung mga devices na pinurchase namin. Okay? And then some other network related projects. Like for example,
upgrading ng mga devices sa network. Like for example, dati kasi kami, sa Teletech Pampanga, mga HP yung ginagamit na switches. So I think more than 20 switches yun. Ni-replace namin yun ng mga Cisco. So something like that. So that's some of the network-related projects na pwede nyong magawa or pwedeng i-assign sa inyo when you work as a network engineer. And then, yun nga, so kapag kailangan, for example, nag-release ng update or patch si Cisco for this kind of devices sa ganitong iOS. For example, iOS 17 na yung router nyo, meron ng kasunod na version. So, kailangan nyo i-upgrade yun. Now, hindi yung karakaraka ina-update. I-schedule yun. So, gagawa nyo rin ng ticket. Tapos, dadaan yan sa change management approval. May mga peer review pa kung ano yung mga step-by-step process na gagawin nyo as well as yung script or yung configuration. Tapos, kung ano yung backup plan nyo. Kung hindi, let's say for example, hindi mag-work. So, mga ganun. Kasama yon. And then, for example, may new account or new line of business yung company. Kasama rin yon sa, for example, gagawan nyo ng configurations. Like for example, dati kami, pagka sabihin natin may bagong account si Teletech like AT&T. So magkakaroon ng AT&T sa Mandaluyong site. And then ito yung mga IP address ng tools na gagamitin ng mga agent. So we need to allow them on the network. Kailangan yung routing nila saan ba padadaanin? Sa internet ba or private lines ba yung dadaan? So dapat makonfigure nyo yung route. And then of course, you have to coordinate then with the firewall or security team na kailangan dapat itong routes na to ma-allow sa firewall and so on and so forth. So kasama yun sa mga tasks and responsibilities. And then of course, pag kami mga new software and tools, yun nga, kasi in an enterprise environment, hindi yun katulad sa mga bahay natin na pagka mag-install na lang basta ng software, di ba? And then gagana na kasi internet-based. Sa mga enterprise, no, kapag nag-install sila ng software, yung program na yon may katumbas yun na IP address, di ba? Kailangan lulusot yun sa network nyo. Kasi kung hindi, black yun, hindi yung gagana. So ngayon, i-coordinate yun sa network. Saan ba padadaanin yan? Through the internet ba? Or through, kumbaga, private network ba yan? O VPN ba yan? So usually, ganun yung ginagawa kapag may mga network tools and softwares na inis. And then of course, yung day-to-day enhancement and optimization ng network. Like, ano pa yung mga pwede nating gawin para mas bumilis yung network natin, para mas maging, kumbaga, optimize yung network natin. Hindi kagaya nga, may mga monitoring tools tayo na minomonitor natin yung mga health and activities ng devices natin sa network as well as yung mga incidents. And then, most of the time, lalo na pag ITIL-based yung company, so I'm not sure kung familiar kayo sa ServiceNow. May familiar ba sa ServiceNow ticketing system? So usually, di ba ganun? May mga requests, may mga incidents na na-assign sa team nyo, like sa network team, and then kailangan nyo i-fulfill yung mga request na yon. So for example, may nag-request ng reset ng Wi-Fi password. O kaya naman may nag-create ng ticket na yun nga, may new account or new line of business na madadagdag sa ganitong site. Ito yung mga IP address na kailangan gamitin and so on and so forth. Kailangan yung i-allow sa network. So usually, automatic na assign sa network nyo yun. Sa team nyo yun, yung mga tickets na yun. And then, as your manager, so depende na sa setup, pwedeng yung manager nyo nagdi-distribute ng ticket or kung sino-sino yung mga naka-duty on that time, sila yung mag-fulfill nung ganung ticket. Bukod pa yung talagang monitoring as well as yung troubleshooting ng issues. Ano pong gamit tools pag-track ng cable? Cable ba ng network cable ba? So mamaya we're gonna do Q&A. Okay? And then of course, to give you some context doon sa mga pinag-uusapan natin kanina kasi more on task lang yan. So can you type in yes kung nakikita niyo yung screen ko right now? Okay? Yes, yes. So this is a simple sample network diagram na ginagamit namin sa CCNA Masterclass as well as sa Tech Academy. So this is an example lang. Okay? So for example, di ba, this is a simple BPO company. So meron tayong, actually luma na yung Globe. Actually ganito yung model namin kay Teletech before, ginaya ko lang. Pero hindi na sila ngayon. Dahil itong MPLS nila, bago na yan eh. Di ba? Palitan ko nga yung pointer ko. Ngayon, SDN na yan. Di ba? Yung mga MPLS ngayon, pinapalitan na ng SDN. Ewan ko, si Globe ba? SDN na rin? May mga taga-Globe ba dyan? Okay. So right now, they are changing MPLS. Kung hindi kayo mga familiar sa MPLS, multi-protocol label switching. So it's a layer 2
or one layer 2 protocol na ginagamit kadalasan ng mga ISP para i-route yung mga traffic in different companies. Private yon, okay? So hindi siya tumatagos, hindi siya tumatawid sa internet. So for example, di ba yung pinag-usapan natin kanina, ikaw ay sabihin na nating network associate or sabihin nating level 1 or level 2 or NOC. So most of the time, minomonitor natin lahat yan. Yung mga router na yan, itong PLDT Colo, for example, this is a data center ni PLDT na nakikirent kayo, kaya co-location ng tawag, nakikirent kayo, kung saan nandun yung mga devices nyo. Now, syempre, may mga yung mga tools natin dito, di ba? So for example, merong new, katulad ng sinabi ko kanina, may new account na idadagdag sa site nyo. Sabihin na natin ito ay Makati. Okay, Makati branch to, Makati. Okay, so sabihin na natin ito ay Makati branch. Tapos sabihin na natin nagkaroon ng bagong account like AT&T. Okay, so sa AT&T, so dito magkakaroon tayo ng AT&T. Ngayon, ilang mga agents ang gagamit doon sa AT&T na yon? Kaya ba ng bandwidth? Kailangan ba mag-upgrade yung site na yon? Tapos, ano ba yung required ni client na mga protocol? And ano ba yung required ni client na mga security mechanisms? Tapos, ano ba yung mga applications na gagamitin? So, yung mga applications na yun, for example, dadaan ba yan sa internet? Dadaan ba yan sa VPN? Dadaan ba yan sa private lines? And so on and so forth. So, ngayon, tayo as network engineer, gagawa natin ng mga routes and configurations yung mga yon sa mga network devices natin. So for example, ito yung mga agent, they are using desktop here. Pag access nila for example ng sabihin na natin ano ba, customer support.attnt.com for example lang ha. Okay, so yung domain na yon, yung tools na yon, may corresponding IP address yon. Natatagos yan diyan sa mga switches and router nyo. Depende na kung saan dadaan. Kung sa internet, of course, tatawid sa firewall nyo, sa core devices nyo, papuntang internet, papunta sa network ni AT&T. So, may mga pagkakataon din na you are gonna work or you're gonna talk with AT&T network engineering team dun sa client network engineering team kung ano man yan. So, in this example, AT&T, para pag-usapan ano yung mga tools, ano yung mga IP address, paanong setup nung tools or ng mga IP address na yon papunta sa network nyo. So kasi babalik din uli sa atin yung request. So ganun din, dapat i-allow yung IP address nila sa firewall. So you're gonna work with ano na yun? You're gonna work with ano ba magandang kulay? Black. So you're gonna work with the firewall team din para i-apply or i-allow yung mga devices na yon, ay mga IP address na yon. Tapos pagdating sa inyong part, so dito sa edge router nyo for example, naka-allow, hindi naka-block sa ACL. So ganyan yung mga ginagawa namin before. Okay? So pero yung mga agent tsaka mga IT support doon sa site, wala masyado silang kumbaga hindi na nila saklaw yun eh. Dapat ang expectation ng operations, for example, ng mga team leader, ng mga agents, pag open nila ng tool, like pag double click nila dun sa shortcut ng tool, gagana na yun. Pero tayo as network engineer on the back end, tayo yung nagko-configure ng routes or routing. So kung saan siya dadaan, ano yung mga IP address na yun. Tapos, for example, pagbuhay nitong PC na to, saang VLAN siya papasok, kung ang nag-login, for example, kung anong agent ang gumagamit or kung anong LOB or kung anong agent yung mga nakaupo doon. So tayo yung nagko-configure nyo as network engineer. So itong example na to, simple lang to. Okay? So in reality, for example, you have multiple sites. Like for example, katulad ng binanggit ko kanina, di ba? Pwedeng magse-set up kayo ng new branch. So, i-connect nyo rin yun sa PLDT, sa MPLS ni PLDT or sa network ni PLDT and then sa network ni Globe. Tapos, sabihin na natin, i-create ka ng bagong sites dyan. So, meron ka uli dyang edge router connecting to the ISP. Tapos, may mga core router ka dyan and then ganun uli. Mga switches. Depende na kung ano yung required na design or rules ng company nyo. Diba? So, usually ganyan ang mga nangyayari. And then, bago nyo malatag yan, bago nyo ma-configure yan, so kailangan nga, alam nyo na yung gagawin. So, yung mga pinag-usapan natin kanina, yung mga tasks and responsibilities na yun will fall into these day-to-day jobs. Okay? So, usually yung site turn-up, usually sa level 3 or P3 and P4 or even network architect na pumapatak. So, ano yung mga devices na to? Ano yung mga gagamitin dito? Like, tag doon, 3-tier ba? Na router, 3-tier ba na setup, tapos
Anong klase ng router, anong klase ng switches, ano yung configurations, ano yung protocol. So kasama na yan. And then, syempre, di ba? Ito yung Makati branch natin. Sabihin na natin ito ay Laguna branch. Nagtayo ng Laguna sa branch sa Santa Maria dun sa ano namin, sa bayan namin. So dapat yung mga network nito, if for example, ganun talaga, for example, if required ng company na nakaka-connect din yung mga employee with the resources na meron dun sa ibang branch, so dapat yung routing niyan nakaka-connect din sila sa mga server dito. So tayo ang nagko-configure nun. Yung mga routing na yun. Kung paano siya makaka-connect dun. Like, kailangan ba naka-static route yan dito? Papunta doon sa edge router niya. Tapos pagdating dyan, saan ba dadaan? Sa internet ba? And so on and so forth. So this is more on a high-level overview. Like an overview in tinatawag nating high level. Yung mga pang-managerial overview without the technical configuration. Kasi pag pinag-usapan natin lang, di ba? So, static route ka dito o SPF ka dyan, VLAN 5, 6, 7. You get the point? So, hindi na natin pag-uusapan yung mismong technical configurations. I'm giving you the high-level overview para magkaroon ka ng idea, ganito pala ang nangyayari sa enterprise. Actually, ito pang enterprise setup yan. Hindi yan nangyayari sa mga travel agency na 2, 10 yung empleyado or wala namang multiple branches. Usually, mga international company, mga BPO, and malalaking company lang ang nakakapag-set up ng ganyan dahil mahal yung mga devices, tapos mahal yung pasweldo sa mga tao, and hindi naman kailangan ng maliliit na company. Diba? So, kung ikaw ay, for example, Alphamart, hindi mo naman kailangan yan eh. Diba? Kaya naman, may mini-stop pa ba ngayon? Wala na, diba? Ano na, nagulat ako nung nakaraan, pinalitan na pala yung mini-stop. Uncle John's, di ba? Uncle John's. Yeah, tama si John. So, ayun. So, basically, those are some of the common tasks and responsibility na ginagawa natin as network engineer. So, hindi rin ibig sabihin na na-set up na natin. For example, up na yung Laguna site, nakaka-connect na sa Makati site, tapos lahat ng tools gumagana na after we configure. Hindi ibig sabihin nun, tuloy-tuloy na yun. Okay? Lagi, as always, magkakaroon ng issue. So it's either may nabago sa server, may nabago sa network, may nabago sa security, o kaya naman may binago si client, hindi sinabi sa atin, nakalimutan, o kaya naman may agent na ganito, lumipat ng pwesto, tapos you get the point. So that's why monitoring and day-to-day operations of the network is lagi rin tayo nang doon dahil nga minomonitor natin. Binabantayan natin yung mga pwedeng maging incident. Hindi yan laging, kumbaga, after mo ma-configure, leave is as is na. Laging meron pa ring issue. Laging kasama ang network pagka merong issue sa infrastructure. Kasi sa lahat, sa network, lahat dadaan yung mga communications ng enterprise di ba? Ng company. Di ba? For example, they are using tools here. So lahat yan dadaan sa network. They're using VoIP o kaya naman yung Zoom. Ina-access nila yung mga file server nila in other branch, tapos nakikipag-meeting sila. You get the point. So lahat yun dadaan sa network. That's why as a network engineer, ang goal natin is yun nga, mapanatiling walang issue yung network at mapanatiling optimize yung network natin. Okay? Nandiyan pa ba kayo? Can you type in goods? Kung nandiyan pa kayo. All right. Thank you. So those are some of the common things na ginagawa ng network engineer. Okay? So let's move on to different network engineering job levels. So actually, ito ay wala namang specific na ganito talaga. Kumbaga, depende to sa company. Depende din sa nature ng business ng company. Pero sabi ko nga, what I'm sharing you are from my personal experience. So we have network associate, network administrator, network engineering P1 to P4, and then network architect. So depende na sa setup ng company nyo. Usually minsan ito, ang tawag nila dyan ay NOC din. Okay? Or network operation support or network operation center engineer. Depende na. So in most cases, ang ginagawa ng network associate is more on monitoring lang ng network devices. Like katulad namin before, nung service desk pa ako or network or NOC, almost pareho lang naman kasi yun. Nandun kami sa command center ni Teletech. Tapos, may malalaki kaming monitor doon. As in malaki, parang sinihan talaga. Na nandun yung mga monitoring tools ng mga devices namin. And then pag may nagpula doon, kasi pag kami issue, magpupula. Gagawa namin ng ticket.
Actually, bago namin gawa ng ticket, i-verify mo namin kung legit yung alarm kasi minsan may mga false alarm na nangyayari. So, i-verify muna namin kung legit yung alarm. Pag legit, create kami ng ticket, and then pagka may issue or may impact sa operations, mag-set up na kami ng call bridge noon para tawagin yung network team para i-check or i-resolve yung issue. So, ganun nangyayari. And then network administrator, so ito naman usually nasa network team na kayo niyan. Tapos, ang karaniwang ginagawa nito is yun nga, monitoring and ticketing din. Pero nag-handle na rin ng mga small projects. Like for example, nung network administrator level ako, ang ginagawa namin is more on change ng VLAN sa mga ports, sa mga site. Example, yung dating port, halimbawa yung port 1 to 20 ng switch 1 sa Makati branch, from VLAN 20, okay, port 1 to 20 is gagawin mong VLAN 10 na. So, kasama yun sa mga pwede mong maging responsibility. Tapos, yung network engineer naman, depende na nga sa setup ng company, P1 to P4, kasi ako naging from P1 hanggang P3, depende na. Yung P4 kasi principal network engineer na yun. So, kasama na yun ng network architect sa pag-design ng mga sites, sa pag-design ng network diagram, kung ano yung mga gagamitin na protocol, kung ano yung mga gagamitin na devices. So, ito namang position na to can vary. Kasi minsan, pagka maliit yung company, pwedeng ikaw din ang network engineer, pero ikaw din yung nagmo-monitor. Di ba? Or kung sobrang laki ng company, itong mga to, for example, nasa isang team na sila and they are also called network engineering P1. Tapos, depende na sa level ng trabaho mo or level ng ibinibigay sa'yo ng access ganyan. Depende na. So, more on, kumbaga ito ay depending on the business needs na or business nature. Sabi ni Engineer Randel, as of now, same na lang yung job description ng network admin and network. Depende sa company, bro. So sabi ko nga, minsan may maliliit na company na ang role or ang title is network engineer. Pero pag tinignan mo yung day-to-day jobs nila, ang ginagawa lang naman nila is monitoring at saka ticketing. Diba? So may mga ganun. Pero may mga company na sobrang laki, like yung talagang international, tapos hundreds of branches worldwide. Ang title mo is network associate, pero yung responsibility mo katumbas na ng network engineer sa maliliit na company. So, iba-iba. Okay? So, usually, wala namang fix, wala namang rules kung ano yung magiging position mo o kung ano yung magiging level mo. Usually, kapag ikaw entry level, dito ka papasok. Kung ano mang job and responsibilities na meron dyan doon sa company na ina-applyan mo. So, usually, ang pinaka key dito is titingnan mo kung ano yung JD. Anong ibig sabihin ng JD? Job description, 'di ba? So, kung ano nakalatag doon sa job description nung ina-apply mo, whether it's for network engineer, whether it's network administrator, kasi minsan pareho lang 'tong network engineer at network administrator doon sa ibang company. Like company A, company B, magkaiba ng nature, pero ang tawag nila doon sa isa, network engineer, ang tawag doon sa isa, network administrator. So, depende na. So, titingnan mo lagi kung ano yung job description. Like ano yung mga tasks and responsibilities na gagawin mo when you are hired for that position. Kasi dun magkakaiba-iba yun. Okay? Usually kapag ka P4 or principal network engineer or network architect, they don't handle day-to-day incidents or operations unless talagang na-escalate na sa kanila. Kasi ang kini-question na is yung design. Pero usually kapag network architect at saka principal network engineer, they are more on the design bago pa i-turn up yung site or yung branch. Or they are more on the protocol design bago pa talagang tumakbo yung branch na yon or bago pa, kumbaga site turn up namin na tinatawag. So dun concern madalas yung network architect at saka mga principal network engineer. Or yung malalaking project like papalitan lahat ng devices dun sa data center na yun ng bagong Cisco devices. So more likely, it will be handled by higher levels like principal at saka network architect. So, itong mga network architect, usually mga CCIE yan. CCIE. Hindi naman lagi, pero madalas. So, alam nyo ba yung CCIE? Ba, Cisco Certified Internet Network Expert o yung higher level na certification ni Cisco in terms of Cisco networking. Diba? Network admin, minsan taga-buhat ng rep. Actually, IT yan eh. Taga-ayos ng TV, taga-ayos ng rep. Diba? Lahat ng pinagawa sa IT. So, we're good with this. Dinaanan lang natin to. So, consider this as a bonus kasi nga, depende naman to sa nature ng business. Depende sa needs ng
company. Okay? So, alright. So, let's talk about some of the entry-level jobs for aspiring network engineer. So, ito, hindi na to job levels. Kumbaga, ito yung ideal entry-level jobs para sa'yo if you want to build a foundation at gusto mong maging network engineer someday. Okay? Kasi I firmly believe itong mga position na to, this will give you hands-on experience and exposure sa mga technologies and equipments na makakatulong sa'yo para maging solid yung knowledge and skills mo as you go through the ladder of your networking career. Okay, so yung first, technical support, we have NOC Associate, katulad ng pinag-usapan natin kanina, or Public Service Desk or Help Desk, and then Pre-Sales Engineer, and then Network Associate. Okay, so pag-usapan natin isa-isa. Una, technical support. So that's why, meron ako nakalagay na asterisk dito, okay. Kasi hindi lahat ng technical support ay related sa network. 'Di ba may mga kasi kami technical support kami dati sa Sykes pero ang handle namin Sony Vaio na account. So ang tino-troubleshoot namin is more on mga laptop na Sony Vaio. I highly recommend pagka ikaw ay naghahanap ng technical support na position, hanapin mo yung related sa network. Pag ang gusto mo ay maging network engineer talaga. So ano yung mga technical support na nag-handle ng network? Like for example, technical support ka ni AT&T or Sprint. Like for example, nag-apply ka kay Teleperformance, kay Teletech, kay Convergys. May Convergys pa ba ngayon? So, sa mga ibang BPO right now, di ba? Tapos, ang nakalagay dun sa position, technical support, handling ISP accounts. So, magandang exposure, magandang experience yon dahil you're handling network. So makakatulong yun, mabibuild, ma-expose ka dun sa mga network protocols, network equipments, and so on. So pwede rin, depende na sa company, sabi ni Yuan, pwede rin junior NOC yan. Pero it usually, sabi ko nga, boiled down to the job description. So pwede kasing technical support pero meron pa silang NOC. Kasi most likely kapag ka NOC, is internal, well, depende na rin, no? Kapag ka BPO, meron na rin ina-outsource talaga. Pero tingnan nyo na lang siguro yung JD para makita nyo kung ano yung mga day-to-day dyan. Pero I'm referring to the technical support here na mag-handle ng mga network accounts. Okay? So most likely kapag ang gagawin, kapag ikaw ay technical support, ang gagawin nyo, taking calls about customer or client issue na merong issue sa network. So lalo na kapag ang hinahandle nyo dito is like for example nga, network ni AT&T, yung mga business accounts na tinatawag. So mga sabihin na natin yung mga MPLS account ng mga client ni AT&T and so on and so forth. So makakatulong 'yon para magkaroon ka ng exposure. Yung pala yung MPLS. Yung pala yung ginagamit ni AT&T. Ito pala yung ginagamit ng mga businesses and so on and so forth. Does that make sense? So you're a beginner here, ha? This is ideal for beginner. And then of course, troubleshooting customer clients issue, pwede rin 'yan. And then line activation, so magandang experience din 'to. And then account verification and so on. So itong mga 'to, again, makakatulong para magkaroon ka ng exposure. So, ang pinakaunang goal mo kasi as you're trying to, kumbaga, build a foundation in your networking career is ma-expose ka dun sa mga technology, ma-expose ka dun sa mga devices, ma-expose ka dun sa mga protocols, and dun sa nature ng connections or network infrastructure ng mga company para na sa ganun, magkaroon ka ng awareness or magkaroon ka ng foundational knowledge, ganun pala siya gumagana. Kasi ganun yung na-experience ko before eh. Nakatulong sa akin yun para ma-build ko yung foundation ko. Okay? Consider ba na entry-level position na isang? Depende na bro. So, pwedeng, ano yan, pwedeng, sabi ni Maria, kung consider daw entry-level position network engineer sa supply chain. So, again, yung title kasi, depende yan sa company. Okay? So, kung ano yung ginagawa mo or yung job description or yung day-to-day task, doon nagkakatalo. So, i-check nyo lang. Usually, kapag ka-engineering, katulad ng sinabi ko kanina, more on the design, yung higher level tier, di ba? More on the design and more on the escalation. Pero yung operations ng day-to-day, on the lower tier naman ng network engineering team. Okay? So, another one, ticketing and documentation. So, part naman yan ng pagiging technical support. Okay? So, next one, NOC Associate. So, ito isa sa pinakamaganda na maganda yung makuha na trabaho as an aspiring network engineer, NOC Associate. Ibig sabihin, Network Operation Center or NOC Command. Okay? Command Center Associate. So, inbound calls from madalas internal IT team. Okay? So, ganyan yung meron kami before kay Teletech. NOC
service desk kasi yung nakalagay dun sa job title ng position namin before. And ang ginagawa namin, we're taking inbound calls like dun sa mga internal IT ng company, like yung IT support from Bacolod, Teletech Bacolod, tatawag, hey, network team, hey, service desk, wala kaming internet dito, gawan nyo ng ticket, call, set up kayo ng P1 or SEV1 na bridge. So ganun ang ginagawa mo kapag ikaw ay NOC. So ticketing, pasok yan sa trabaho mo. Monitoring, so that time, may access na kami sa mga devices, although show commands lang. So that's why most of the NOC positions requires CCNA or at least a training or knowledge in networking dahil madalas meron kayong access sa mga monitoring tools and madalas dapat naiintindihan nyo yung mga common alarms, yung mga common monitoring commands like show commands para i-verify yung mga alarms or incidents na meron in your infrastructure. Diba? So may mga nag-work sa inyo sa NOC, diba? So probably alam nyo na yan, diba? Bini-verify muna natin yung mga alarm bago natin i-consider as incidents. Unless talagang nakikita natin na meron ng impact. Diba? So another one is outage handling. So at saka incident. So yun nga, part din ng trabaho mo as NOC is mag-handle ng outage. So pagka may P1 or SEV1, kayo yung mag-open ng ticket and then i-document nyo kung ano yung mga nangyari, ano yung impact, ano yung troubleshooting na ginawa ng ganitong team, paano na-resolve. So makakatulong to dahil nagiging aware ka, nagiging familiar ka dun sa mga common incidents and common outage na nagaganap sa infrastructure nyo. So pagka lipat mo ng ibang team, okay naman paglipat mo ng ibang company na almost ganun din kalaki, makakatulong yun dahil exposed ka na dun sa ganung kalalaking issues, ganung kalalaking incidents. Does that make sense? Though, by being exposed, ibig sabihin, familiar ka na. Nangyari rin sa amin yan, nag-pluff yung BGP, ganito yung naging impact, ganito yung naging resolution, and so on and so forth. So makakatulong yon. So pag service desk and help desk, almost pareho lang naman ito with NOC, okay? So you're taking calls from internal team or pwedeng clients kung yung company niyo ay tinatawag nating MSP or managed service provider, usually ito yung mga company na ina-outsource yung mga IT monitoring ng infrastructure nila, managed service provider usually, 'di ba? So sa mga BPO na ina-outsource pa yung outsourcing. Okay. So kasi kami, 'di ba dati ganun. Like katulad nun, si Sony Vaio, in-outsource niya yung support sa BPO, sa Sykes. So, pwedeng consider dyan as managed service provider. Pero may mga MSP, tsaka MSSSP, managed security service provider naman, usually ina-outsource nila yung mga pagmamanage at pagmamonitor ng infrastructure nila sa ibang company, sa mga outsourcing company nga. So, pero yung mga tumatawag na clients at saka ang alam nila internal 'yun, 'di ba? So, parang ang sinasabi, "Hey, thanks for calling Sony. This is Billy." Pero hindi nila alam na employee ka ng Sykes. Diba? Usually ganyan ang nature pag BPO at saka outsourcing. Pero you get the point. So, yung service desk at saka help desk, almost the same thing lang din naman with NOC. Okay, nandun kayo sa command center and then you're taking calls from internal or probably external clients, depende na nga sa nature ng business, to help them monitor and log incidents sa infrastructure nila. So pwedeng nagmo-monitor din kayo ng mga network alarms. Okay? Madalas may mga estudyante ako na ito lang yung trabaho nila. Monitoring lang, okay? So meron silang access sa monitoring tools like yung pangalan nito sa Cacti as well as yung SolarWinds monitoring na ginagamit nila. Tapos, pag may issue yun, tatawag lang sila doon sa mismong network team. Actually, ito lang yung trabaho nila, mag-monitor ng alarm. So, pwede rin yun. ITSD ako before sa TCS, may mga issue network. So, ayun nga. So, i-document nyo lang yung issue, gagawan nyo ng ticket, and then, madalas meron kayong access sa low-level monitoring, di ba? Yung show commands, para ma-validate yung alarm kung tama ba or talagang legit. And then saka nyo pa i-inform yung network team, di ba? Or yung network engineering team. So ganun usually yung nature ng job pagka service desk and help desk. And then internal team support. So kapag ka service desk kasi and help desk or NOC, kaya I highly recommend na ganito yung maging trabaho nyo sa umpisa kasi hindi lang network ang hawak nyo dito. Okay? Hindi lang network. Okay? You also monitoring the whole infrastructure ng company. Pwedeng yung mga issues related sa security, sa server, sa clouds, even yung mga
account activation ng employee, password ng employee, lahat kayo naghahawak nun. So ang maganda pagka ganun yung nangyari, na-expose ka dun sa mga infrastructure issues na pwede mong makaharap pagka ikaw ay nandun na sa mismong team na yun. Di ba? MRTG, yes, yes. So, gamit din namin dati yon MRTG. May PRTG din, di ba? Iba-iba. Depende na kung ano yung na-offer or ginrab ng business nyo. Anyway, so, ang kagandahan nga kapag service desk or help desk ka, na-expose ka sa buong issue or sa mga issues within the infrastructure. So, magandang exposure yun dahil pagka, for example, katulad ko nung NOC or service desk ako, na-expose na ako sa mga outage saka sa mga incidents. Sa server, sa network, sa security. Kaya nung lumipat ako ng network team, tapos kami na yung tinatawagan ng mga service desk like, Sir Billy, may issue tayo sa network, join ka ng bridge, ito yung number, ganyan-ganyan. Alam ko na kahit pa paano, may experience na ako, may exposure na ako doon sa mga ganong pangyayari dahil nga doon ako galing sa service desk kung saan nakikita ko lagi, nakakasalamuha ko lagi yung mga issues na yun. Does that make sense? So, di ba parang tayo din, as we progress, di ba? So, galing ka mo ng high school, ngayon, nung first year, second year, third year ka, na-experience mo yung mga nangyari doon. Nung fourth year ka na, familiar ka na doon sa mga na-experience ng first year, second year, third year. You get the point, di ba? Kasi dinaanan mo yun eh. So, ganun din. Di ba? So, ticketing and outage handling, kasama rin yan sa mga tasks and responsibilities nyo. So, more on yung NOC, service desk, and help desk, they are almost the same. Depende na sa nature ng company, depende na sa needs ng company, at depende na sa yun nga, business environment. May mga maiiba lang pero most of the time ganito yung general na ginagawa. Okay? So another one, pre-sales engineer. So ito naman, itong pre-sales engineer, more on sales slash technical support kayo dito eh. Okay, so ang karaniwang ginagawa pag mga pre-sales engineer, you are talking to possible clients and explaining the benefits of the technology and devices offered. Like for example, you're working with trends and technologies, o kaya naman Fujitsu, o kaya naman ano pa ba yung mga service provider right now. So yung mga yon, like may mga ino-offeran silang mga businesses or kliyente nila na sa'yo i-assign para mag-acquire ng mga devices or services or technology. So ganun, parang bebentahan mo sila ng mga kailangan nila na pinoprovide ng company nyo. Nakukuha. So kailangan dito magaling kang mag-sales talk, magaling kang mag-present kasi kasama yon sa skills na kailangan. So assessing client needs, kailangan yan. So procurement, yes, kailangan. Tama si Heb. And then presenting to the clients, for example, di ba? Nagtatrabaho ako as free sales engineer sa, anong pangalan nun? Meron yan sa Eastwood din, nakalimutan ko na eh. So, tinawagan kasi ako doon before nung ano pa, pero hindi ko kinuha dahil nga na-hire na ako service desk sa Teletech. Pero going back, so pagka, for example, ikaw ay inaatasan na mag-present sa ganitong client, ipipresent mo na ito yung bagong product ni Cisco. Okay, kasi kayo ay partner ni Cisco. Ipipresent mo dun sa client and then dapat na-convince mo yung client na yon na sa inyo kumuha. So kasama yon as being pre-sales engineer. So kaya sa tinawag na engineer kasi saan yun? Kailangan mo rin kasi dyan ng technical knowledge. Kaya kailangan naiintindihan mo yung technology and somehow meron ka dapat configuration. Usually nga, nire-require nila yung CCNA pagka mga Cisco product ang ipepresent eh. Di ba? Kasi kailangan mo yun eh, yung technical know-how dun sa technology or dun sa equipment na pine-present mo. Nakukuha? So, minsan you are providing quotations na, for example, dun sa mga offered product and services ng company nyo. And then, meetings, a lot of meetings ang mangyayari. Minsan, in-person meetings, minsan, through Zoom din para makapag-present ka. Tama din si Simon. So, maalam din dapat sa scalability and operability. So, yun nga, kailangan meron ka ring technical know-how. Like, for example, tinanong ka ng client, oy, paano pagka nagdagdag kami ng ganitong site, ng ganitong branch, kaya pa bang i-handle ng ganito yung ng devices nyo na ganito, ng technology na ganito, baka naman mamaya mag-upgrade na naman kami. Diba? So, dapat yun, masasagot mo ora mismo, dapat naiintindihan mo, prepared ka, kumbaga. So, kasama yun sa mga skills if you want to work with pre-sales engineer. Ang kagandahan dito minsan, may mga pre-travel yan. Usually kasi may estudyante ako, ganyan yung trabaho. He's traveling across Asia, presenting yung mga technology ni Cisco. So tapos may mga pre-certification din. Okay, certification. Certs. Tapos
Madalas may mga incentives din like commission, pwede rin yun. Depende na sa nature ng business. So yun yung kagandahan sa ganyang pre-sales engineer. Okay? And then of course, kasama rin yung after sales support with existing client kasi ikaw din yung pwedeng kontakin or tawagin ng mga kliyente nyo pagka may issue dun sa mga pin-provide nyo. Let's say for example, nabentahan mo sila, na-acquire nyo sila, usually pwede ka rin or required ka rin magbigay ng after sales support sa kanila dahil nga part yon ng kontrata. So depende na sa nature ng business. So ang kagandahan dito, may expose ka rin sa mga new technologies, mga new equipment ng malalaking company. Lalo na for example, Cisco, VMware, ano pa ba? uh, F5, Big IV, and so on and so on. Pwedeng AWS din, Microsoft, pwede rin yan. Kasi right now sila Macy's, although technical sila, they are being required to do pre-sales din dun sa mga clients nila dahil para mas maraming benta sa Microsoft. So may mga sales training sila and so on. Pero you get the point. So that's how or that's what pre-sales engineer would do. So network associate, so ito naman nabanggit na rin natin kanina kasi nga they are almost the same with NOC, depende na sa setup ng business or ng company. So first level of support sa mga devices or network issues, monitoring ng alarming tickets. So this one naman, in most cases, pagka network associate yung title mo, ikaw ay nasa network team na madalas. Kasi katulad namin before, nasa network team na ako and then monitoring pa rin ako and then low-level outage or incident. So yung mga non-impacting tickets like for example, password reset ng Wi-Fi ni ganitong employee doon sa site na yon or okay na may parating na guest sa ganitong site, kikreate mo sila ng Wi-Fi password nila and so on and so forth. So kasama yun sa mga low entry-level jobs kapag ka network associate or mga small projects like changing ng ports ng VLAN, pwede rin yun. Okay? And then, basically, that's the last entry-level jobs na pala for aspiring network engineer. So I hope those ideal entry-level jobs makatulong sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga pwede mong pasukin if you want to go with network engineering career or path. Okay, so these are based from personal experience and based from the experience of my students kasi ang kagandahan pagka nakakuha ka ng ganitong experience, mabilis kang makakalipat dun sa mas mataas na level dahil nga na-expose ka, nagkaroon ka ng experience doon sa mga tasks and responsibilities na part na ng network. Okay, so yun yung sinasabi natin na get experience, get hands-on, get exposure para paglipat mo, meron ka ng solid na foundation. Okay, so we're gonna move on to ideal skills for aspiring network engineer. So ito yung mga ideal skills na dapat at least naintindihan mo or naiintindihan mo yung mga basics. Kasi dun sa mga pinag-usapan natin kanina na entry-level jobs, required na naiintindihan mo tong mga to. Hindi naman kailangan na super advanced at halimaw ka talaga, okay? At least dapat meron kang basics and fundamental understanding nitong mga to. So network fundamentals, switching, routing, wireless, security, cloud, automation and programmability as well as AI. Sir Billy, lahat na yan ah. Actually, lahat talaga eh. Pero hindi, sabi ko nga, hindi mo naman kailangan maging super advanced, lalo na kung ikaw ay nagsisimula. So, more on dapat meron kang awareness o sabihin na nating stock knowledge with the basics in all of this. So, isa-isahin natin. Okay? So, sa network fundamentals, dapat naiintindihan mo if you want to go with network engineering route, dapat alam mo yung OSI layers, alam mo yung mga TCP IP layers, alam mo yung function ng mga layer na to. Actually, dito pa lang eh, tatanungin ka na yan sa interview. Kahit ikaw ay NOC or service desk or technical support na related sa network, tatanungin ka dyan sa mga yan. At pag hindi mo nasagot ng ayos, baka hindi ka makapasok. So alam niyo yan pagka nagtatrabaho kayo as network support or help desk, di ba? So karaniwan yan sa mga tinatanong. Kapagod daw ang tech support, minsan inaaway pa. Totoo yan, lalo na pagka end user yung kausap mo, no? Pero pagka kasi internal na employee, hindi masyado dahil medyo professionals. Pero pagka end user, ay grabe. Nung sa Sony Vaio kami, grabe talagang, I want to talk to an American agent. I want to talk to highest level of support on the floor. Mga racist eh. Diba? Na-experience na ba yun? Diba? So, sa mga nagtrabaho sa call center, familiar na tayo dyan. So, kumbaga, that's our breakfast, lunch, and dinner na. Di ba? Sabi,
Is there anyone higher than you on the floor? Wait. Mama, kausapin mo nga to. Kasi nasa work from home ka, di ba? Mama, kausapin mo nga. Anyway, so, network fundamentals, OSINT, TCP/IP, importante yan. IP addressing, napaka-importante. Okay? Hinahanapan ka ng highest support on the floor. Pakausap mo sa mama mo. Kasi work from home ka di ba? So si mama ang pinakamataas sa floor. Anyway, so IP addressing. So dapat familiar kayo dyan. IPv4, IPv6, subnetting, kasama yan. Okay? Kasama ng subnetting. And then yung mga function ng networking devices, dapat alam mo yung pinagkaiba ng switch sa hub at saka sa router and firewall. So dapat alam mo yung mga functions nila as well as yung mga their normal behavior. Kumbaga, di ba? So ano ba yung ginagawa ng switch? Ano ba yung ginagawa ng router? Pag may bagong connect sa switch, ano ba yung nangyayari? So yung mga basics lang. Hindi mo naman kailangan maging halimaw or super advanced with this kasi nga you are just starting di ba? So and then isa pa, depende sa nature o sa setup ng business, may mga training naman na gagawin before you go on the job mismo or may mga side by side yan na ginagawa. Like nandun ka lang muna, nakikinig ka lang muna kung ano yung ginagawa dun sa posisyon na papasukan mo. Tapos after 2 weeks, saka ka isasabak, di ba? Pero minsan may mga pagkakataon, day 1 pa lang sabak agad, no? Ganun ako Like day 1 ko sa network team, sinabak agad ako sa out. Hindi ko tuloy alam ang gagawin ko. Buti na lang, galing na ako ng service desk. So kahit pa paano may idea na ako. Pero may mga pagkakataon na ganun. So again, ang pinaka-key is silipin mo yung job description. Okay, so switching. So dapat alam mo kung paano gumagana yung switch. Dapat alam mo yung ibig sabihin at paano, kumbaga, ano yung concept ng VLAN. Concept lang, kahit hindi mo kailangan mag-configure, basta alam mo siya. Okay? Kasi pwedeng tanungin ka sa interview, and then, sabi ko nga, makakasalamuhan mo naman yan in your day-to-day jobs kapag nandun ka na sa mismong trabaho. And then, yung mga switching protocols like STP or spanning tree protocols and so on. And then, of course, sa routing, paano gumagana si router? As well as yung mga routing protocols like OSPF. Ano ibig sabihin yan? Paano nagse-select ng shortest path or ng route si OSPF? Ano yung pinagkaiba niya kay EIGRP? EIGRP. Ano yung pinagkaiba niya kay BGP? Paano nagbe-behave si BGP? Although hindi ka naman ipapag-configure, pero dapat na at least kahit papaano, meron kang basic idea or basic understanding ng mga concept. Okay? Of course, paano bumasa ng routing table? So ito yung tinanong sa akin dati nung nag-apply ako sa network team. Kasi nga galing akong service desk. Buti na lang meron na kaming access sa show commands nung service desk ako. So that's why nakapag-show something kami dun sa mga devices, di ba? So pinakitaan niya ako sabi niya nung nag-interview sa akin, can you check the existing routes on this router? Di ba? Sabi, of course, so IP route para makita mo yung routing table. Now, pag dito dumaan, ano yung saan dadaan? Mga ganon, di ba? Sang interface and so on. So, dapat at least kahit paano, naiintindihan mo yung mga yon. And makukuha mo yung mga yan kapag ikaw ay nag-aral or nag-training dun sa mga certifications or skills na pag-usapan natin in a bit. I think kasunod na nito. Okay? So, wireless naman yung mga standards, like ano yung pinagkaiba ng mga encryption, like mga protocols and security, like, di ba, yung ang pangalan nito, wireless encryption like EAP and so on and so forth. So, yung mga implementation ng wireless, WPA, WPA2, and so on and so forth. So, dapat at least meron kang idea. Okay? Security naman, of course, yung mga security protocols, like ano yung pinagkaiba ng hashing sa encryption, ano yung mga common, ano yung PKI, ano yung digital signature. Although, hindi mo naman kailangan talagang tawag doon, yung nga, maging advanced, at least just a basic understanding. Di ba? Pag sinabi bang encrypted, ano bang ibig sabihin nun? Di hindi siya plain text, kumbaga naka-jumbled siya. O, yung mga ganung basic lang ano yung ways para ma-encrypt yung isang text, for example, o di we use encryption algorithm like AES or DES, SAE, and so, yung mga ganung pagkakataon or yung mga ganung kumbaga concepts, at least importante na alam mo dahil nga makakatulong yun para ma-hire ka, unang-una, dun sa trabaho, and then pangalawa, para at least pag sabak mo dun sa trabaho mo, meron ka ng understanding. So, yung mga encryption, like for example nga, yung nabanggit natin, and then
mga common attacks, importante rin yan, lalo na if you're going to, ano yung man in the middle, ano yung DDoS, paano siya ginagawa? Kasi part din yon ng network or part yon ng role mo as network engineer para, for example, i-harden or i-strengthen yung security ng mga network devices nyo. So, dapat meron kang basic understanding with that. So, yung mga common services and ports. So, ano yung DNS? Ano yung Telnet? Saan sila nag-ooperate? Ano yung pinagkaiba ng HTTP sa HTTPS? Ano yung ports nila? So, importante yon, di ba? So, if we're going to look back, itong mga to, kasama yan din doon sa network fundamentals. Di ba? Dapat naiintindihan mo yung mga yon dahil ano sila overlapping sila Security, fundamentals, kasi IP addresses din, part din yun, di ba? So, dapat itong mga to, at least meron kang idea. Okay? Of course, lalo na kung ikaw yung magtatrabaho sa isang mga company na gumagamit ng cloud, dapat meron ka ring idea sa cloud. Ano yung mga cloud computing basics? Ano yung mga deployment models? Ano yung ibig sabihin ng PaaS? Ano yung ibig sabihin ng software as a service? Ano yung ibig sabihin ng instance? For example, you're working with AWS. Ano yung S3? Ano yung buckets? Ano yung BPC? Although hindi mo kailangan, hindi naman required na kailangan marunong ko agad mag-configure, mag-setup on the first day, pero dapat at least meron kang idea ano yung mga yun. 'Di ba? So papasok din diyan yung ano yung IP address, ano yung public and private IP address. Kasi sa cloud environment mo, for example, yun yung hahawakan mo as a cloud network engineer or cloud network associate support, nandun din yung meron ka dong public, meron kang private, and so on and so forth. So nag-overlap yung mga yan. Okay, so again, understand the concepts, understand the basics first, and then grow from there. Okay? So, mga common service models din in the cloud environment. So, in terms naman ng automation and programmability, so right now, ginagamit na rin yung SDN o Software Defined Networking. Ano ibig sabihin ng control plane? Ano yung data plane? Saan pumapasok yung mga data types like JSON, REST API, ano yung API, Python. Usually, hindi naman siya required pero at least hindi ako marunong mag-code ng Python Pero pagka nakakita ako ng basic script ng Python, lalo na may kinalaman sa network, gets ko siya, kaya ko siyang mag-gets, kaya ko siyang maintindihan. So dahil na-expose din ako sa mga programming language before, although hindi ko siya nagustuhan, hindi ako nag-focus doon. I mean sabihin, gets ko kahit paano yung mga basics. Okay? Like for example, merong script na for configuring ng VLAN. Kaya kong maintindihan yon kahit naka-Python siya. Kasi naiintindihan ko yung concept na yon plus um, yung mga basic naman na programming code, madali namang mag-gets, lalo na pagka Python kasi usually user-friendly, di ba? So, print hello world. Okay. So, yung mga automation software like platform, like yung mga DNA Center and Biftela. So, hindi mo naman kailangan like, pagka wala kayong ginagawa, basa lang kayo o kaya naman panoorin nyo yung ano ba yung ibig sabihin ng Biftela? Ano ba yung ibig sabihin ng automation center, software-defined networking? Ano ba yung ibig sabihin ng REST API? Ano ba yung ibig sabihin ng JSON? So, yung mga yon, kumbaga additional skills lang. Okay? And then of course, right now, hot na hot, artificial intelligence. Ito isa sa mga debate right now in the IT industry. Di ba? Mawawalan na rin ng trabaho ang mga IT kasi papalitan na ng robot at ng AI. Huwag kayong maniwala doon. Pero, as an IT, you have to equip yourself with knowledge in artificial intelligence kung paano mo siya i-apply sa day-to-day jobs mo as well as kung paano mo ma-enhance yung skill at saka trabaho mo using AI. For example, how to use AI in your daily tasks. Like for example, may project kayo, like pwede pa lang i-automate or ma-filter yung valid alarm dun sa maraming data using ChatGPT and so on and so forth. Pwede yun, di ba? O kaya naman, use of AI in nga, network monitoring and alert. Usually, dyan kasi siya ginagamit. Okay? And then, paano mo i-integrate yung lahat ng mga tools mo sa network para, kumbaga, isang dashboard na lang. Di ba? Although hindi ko alam kung pwede yun. Pero what if through AI pwedeng mangyari yun? Lalo na in the near future. So artificial intelligence is here to help us in our daily tasks, not to replace the human. Although may mga ilan siguro na lalo na yung mga repetitive tasks na pwedeng i-replace ng software, ng automation ng AI. Pero sabi ko nga,
sabi napanood ko to kay David Bombal eh. Sabi niya, AI will not replace skilled IT professional. Okay? AI will replace those who don't know how to use AI in the future. So dapat as an IT, we evolve kasi kasama 'yon sa goal natin is to keep us learning kung ano yung mga skill na kailangan sa mga next gen IT professional or next generation IT professionals. Okay, kung ano yung ginagamit sa market, kung ano yung trends, kung ano yung needs ng market. Okay? So, yun na. So, pwede rin sa configuration and testing. Pwede rin yun. Nung nakaraan, nabasa ko yung like, I'm not sure kung CEO ng Broadcom ba yun. Di ba? So, sabi niya, nag-announce siya. Huwag niyo na daw i-advise yung mga anak niyo or young kids to go on dev or programming kasi i-replace na daw in the near future yung programming or coding ng AI. Which is, pwede rin naman, pero sabi ko nga, hindi naman lahat kayang i-replace ng AI. Most likely, yung talagang mga repetitive task lang. Yeah, si CEO ng Nvidia, di ba? So, tama, Nvidia nga, hindi sa Broadcom. So, sabi niya, pero possible yun kasi right now, di ba? Pwede ka nang mag-code, pwede kang makagawa ng apps or ng program through the help of AI. Pero may mga sabit pa rin eh. May mga, kumbaga, error pa rin. That's why, ang pinaka talagang key is, gamitin yon nung tao na marunong para talagang polish. Di ba? So, lalo na yung malalaking repetitive task, makakatulong si AI. Anyway, so that's the ideal skills for aspiring network engineer na makakatulong para makabuild ka ng solid foundation. So, let's talk about naman certifications for aspiring network engineer. Nandiyan pa ba kayo? Can you type in goods sa chat box natin? Kung active pa kayo? Namamaos na ako. May natututunan naman kayo? May nakukuha kayo? Ayos, ayos. Thank you, thank you. Right, all right. So, we're gonna talk about naman some of the ideal certifications for aspiring network engineer. Kasi kanina, di ba, binanggit ko, yung mga ideal skills na pwede mong matutunan or ideal na mong aralin or matutunan if you want to go with network. Actually, kahit hindi mo goal na maging network engineer in the near future eh. Kahit ang goal mo is maging cybersecurity or cloud, makakatulong kasi networks is the backbone of modern communication today. So, even if you want to go with voice, security, and so on, yung knowledge mo sa network, dadalhin mo yan kahit saan domain or path ka magpunta. So, ideally, dapat aralin mo rin yan kahit hindi mo gusto maging network engineer. Kasi makakatulong sa iyo yun. Now, ang mahirap is hahanapin mo kung ano-ano yung mga yon. Like yung skills kanina, like ano ba yung OSI, TCP/IP, and so on and so forth. Ang kagandahan, kapag ka ikaw ay nag-take ng certifications, itong mga pag-uusapan natin, meron ng maayos na structure. Yung mga topics, yung mga skills na pwede mong matutunan na pinag-usapan natin kanina. So that's why certifications are important dahil nakastructure na yung mga skills na mainam at maganda mong matutunan as you go your career through the networking or other path or domain in the IT industry. So ito yung kagandahan sa mga certification eh. May structure yung curriculum nila. Tapos, excuse me, may levels din yung, for example, difficulty ng ganyan ng mga topics and concepts para kumbaga, madali kang matuto. Hindi ka pa jump, for example, hanapin mo ba yung OSI, jump ka ng channel sa YouTube, jump ka ng website, and so on. Now, if you focus on a certification, naka-arrange na. Meron ng structure. You get my point? Tapos, ang maganda pa, this is almost always required ng mga employer worldwide. Okay, so let's talk about the certification first. So, CompTIA A+ and Google Technical Support, if coming from no IT background, like zero knowledge in systems and network and so on. If naman meron ng like IT graduate, for example, or meron ng knowledge sa systems or sa network, CompTIA Network Plus, Cisco CCST Networking is a good start. And then of course, CCNA. Okay, so let's talk with each of them para magkaroon kayo ng idea. Okay, so CompTIA A+. So for example, if you don't have any background in IT, hindi ka graduate ng IT, hindi mo alam yung operating system, hindi mo alam kung ano yung RAM, hindi mo alam kung ano yung DDR3 or DDR4. Ideally, mag-take ka muna nito para magkaroon ka ng idea dun sa mga component, dun sa mga super basic technology concept na yun.
Okay? Now, kung ikaw naman na isa ng IT, hindi mo na kailangan to. Okay? So probably yung later na certificates, yun ang mainam para sa'yo. Pero for example nga, you don't have any IT background, this is ideal. And then ang kagandahan pa, si CompTIA A+, recognized yan worldwide. Okay? So right now, merong dalawang exam para ikaw ay maging CompTIA A+ certified. So si 2201101 at saka si 221102. So yung una covers mobile devices, networking, hardware, virtualization, and cloud. And then yung pangalawa, operating system, security, software, and operational procedures naman. So again, if you don't have any background in IT, this is highly, highly recommended. Like for example, hindi mo alam kung ano yung operating system, hindi ka marunong mag-format, hindi mo alam yung DDR4, hindi mo alam yung pag sinilip yung for example, yung desktop, hindi mo alam yung CPU mismo. Akala mo yung buong CPU, yun na yun. Pero yung CPU talaga like, 'di ba, yung CPU mismo. You know, yung mga components kumbaga, kung hindi ka familiar sa mga yon, ideally, you take this certification dahil nga yung mga topic naka-structure na para matutunan mo yung mga basic concepts and terminologies na may kinalaman sa information technology. Okay? Now, if you want to take the exam, so kailangan ipasa mo yan pareho para maging CompTIA certified ka. Tapos may bayad yan, $226 if you are residing in the Philippines. So, if for example, i-sponsor ng company mo, mas maganda. Okay? Pero hindi na ganung investment na yan dahil nga mababawi mo naman yan. Okay, another one, Google Technical Support. Again, for no IT background, meron din siya. Almost the same concept, kaya lang hindi siya ganun ka-detailed. Hindi siya ganun karaming topics with CompTIA+. So ito naman via Coursera.org. Ang bayad nito is pwedeng libre kapag ka ikaw ay na-approve sa financial aid. Kasi si Coursera, meron siyang financial aid. Pwede kang mag-apply. Parang scholarship siya. Kapag sabihin na natin less capable ka or talagang ayaw mo lang magbayad, pwede kang mag-apply ng scholarship or ng financial aid and pwede kang magkaroon ng access doon sa mga courses nila. Meron din silang certified in cybersecurity. Pero for example nga, you don't have any IT background, this is a good start. Hey, now, sabihin na natin, meron kang IT background, graduate ka ng IT, marunong ka mag-format, alam mo yung DDR4 or DDR5, and sabihin na natin, meron ka, alam mo yung, meron kang stock knowledge or meron ka ng experience kahit paano in information technology. So, CompTIA Network Plus is one of the best ways to start if you want to go with network engineering path. Kasi this is a vendor neutral certification, meaning hindi siya focus sa isang vendor. Okay? So yung mga technology and concepts na kasama sa curriculum niya, can be applied for Juniper, for Cisco, for Aruba, and so on and so forth. So hindi siya specific dun sa vendor. Like CCNA kasi specific yan sa Cisco. 'Di ba? Although yung mga concepts naman, kumbaga hindi lahat, pero yung mga commands, kumbaga specific doon sa platform nila. 'Di ba? Ang kagandahan naman dito sa CompTIA Network Plus, okay, is worldwide recognized din kasi si CompTIA ng mga recruiter. So, ang current exam version niya is yung 008 or N10-008. So, if you're taking the exam, pwedeng online sa bahay or sa office nyo kung meron kang maayos na internet connection or pwedeng in person sa mga Pearson VUE accredited exam center. So kung wala kang maayos at stable na power at internet connection, mag-in-person ka na lang. So mangyari is magre-register ka sa Pearson VUE, gagawa ka ng account, pipili ka ng exam, ito yung exam number. Tapos babayaran mo online ng $226 if you are residing in the Philippines. So gano'n na, pagka-schedule mo na, mag-online ka na, para mag-take ng exam. So kapag online, meron ding proctor yon. Like for example, ako, pinapanood kita na nag-exam. Live yon. So hindi ka pwedeng mandaya. Kasi may mga estudyante ako na naputol yung internet connection nila, na disqualified sila. O kaya naman, yung isa, lingon ng lingon na ganoon. Kasi may kapatid siya na sobrang kulit, na disqualified din siya. So that's why I highly advise kung walang maayos na room or hindi stable yung power at internet connection sa inyo, sa in-person na lang yung piliin yung mga exam, sa mga certification, any certification. Okay? So, another one, Cisco CCST networking. Okay? So, this one is newly. Actually, hindi, nung nakaraan lang naman. Pero, this one is an entry-level certification provided or introduced by Cisco. So, Cisco Certified Service Technician focuses on networking. Meron din kasing cybersecurity. So, bakit maganda to? This one is free yung training.
If you visit skillsforall.com, maraming mga free resources and free courses dyan si Cisco na makakatulong on leveling up or kumbaga growing your skills and knowledge hindi lang sa networking. May programming din, may cybersecurity. So libre yan. Yun nga lang medyo marami tapos most of the time puro text. So kung ganun yung format nyo na mabilis kayong natututo or your way of learning, check nyo na rin. Okay? And then good for zero knowledge and beginners. Tapos may bayad yung exam. Okay? Although yung training nga, free sa skillsforall.com, pwede nyo i-check. Tapos, magandang preparation siya for CCNA if wala kang background for networking. Okay? Now, if you want to go with the most in-demand and highly recommended certification for network engineer or aspiring network engineer, that would be CCNA. So, CCNA 200-301, yung pinaka-latest and current curriculum ni CCNA or ni Cisco. And then, it covers all the basics of network, although yung platform, like yung mga command, like pag-configure ng router and switches, this focuses on the Cisco platform kasi Cisco siya eh. Hindi siya vendor neutral katulad ng Network Plus. Ang kagandahan, this is recognized and respected worldwide. So yung mga recruiter, pag nakita meron kang CCNA, alam nila, gets agad nila na nakakaintindi ka ng network. Okay, so ang exam cost is $325. And again, pwede mong i-take online or in person kagaya ng ibang IT certification. So this is the most in-demand certification for aspiring network engineer. Kasi nga, it already established its kumbaga credibility way before pa ni Cisco. Okay, so yan. Now, question. Sa mga certification, inom lang ako, nauuhaw na ako. Question, before we move on. JNCIA, yes, okay din yun. Actually, may isasama ko sana yon. Kaya lang, depende kasi yun sa nature eh. Like for example, if you're taking Junos or Juniper certification, meaning you're gonna handle Juniper devices. Eh hindi naman lahat ganun sa umpisa. Diba? Usually additional knowledge na lang yan pagka yung company mo is handling Juniper devices. Meron din si Huawei, diba? So depende na. Okay? So yung mga Azure, usually pwede rin naman, like for beginners, as I can see here. Pero kasi, itong mga to, yung mga pinag-usapan natin, like for example, CompTIA Network Plus and CCNA, they already established their credibility in terms of networking. So, sila na kaagad yung pumapasok sa isip, for example, kilala ng mga recruiter and headhunters pag nakita nila sa resume nyo. So yeah, meron din like meron din si Microtik, meron din Rugi and Ubiquiti. Kaya lang yung kasi specific 'yon kapag ganung types ng devices ang i-handle mo in the company na pagtatrabahuhan mo. Usually nire-require 'yon ng company pagka ganun yung nature ng infrastructure nila or ng network nila. Like for example, ako, fresh grad ako, kaya naman beginner ako. Magte-take ba ako ng Juniper? Eh hindi ko naman alam kung mag-handle ng Juniper yung a-applyan ko na company. Diba? So what if they're only using Cisco devices? Diba? Ito pa yung kagandahan. Okay? Take note of this, guys. So itong mga to, like for example, Cisco and Network Plus, they are, for example, yung Cisco devices, ang mga gumagamit ng Cisco devices are Fortune 500 and Fortune 100 companies. Malalaki. International, multiple branches worldwide. Dahil mahal ang mga Cisco equipments. And with that, ibig sabihin, yung mga company na yun, they can afford that technology and that equipment. Ibig sabihin, malaki yung company na yun. And the probability or the chance of you getting a high salary is also high. Kasi siyempre, malaki yung company, malaki yung gumagamit sila ng ganung equipments and technology. Meaning, yung chance nila na magpasahod ng ganito, for example, malaki din yung chance. Di ba? So, for example, yung network engineer level 1 sa isang small company, can only earning 30,000 to 35,000. For example lang. Now, for example, if they are using Cisco devices, pwedeng yung range ng salary mo with the same job description is 55 or 50 to 60,000 or 70, depende. So, ganun siya nagre-range. That's why I highly recommend ang i-target nyo yung mga ganito like Cisco certifications or yung mga talagang pang-enterprise level natin na tinatawag. Dahil
Ang meaning, kapag ka ganun yung skills mo, ang mga company na pwede mong applyan, ang company na hinahanap mo is yung mga enterprise level nga. Diba? So, ang maganda pa, they are the ones using new equipments and technology. Sila yung mga unang nag-a-adapt ng mga technology in the market. Like for example, si Teletech, right now, as I've talked with my peers before, they are already implementing SDN. Diba? So, yung mga ganun, nandun yung excitement, nandun yung chance and possibility mo na mas ma-enhance pa yung knowledge and skills mo dahil sila yung gumagamit ng mga ganung technologies and equipment. Sir, career shifter from ECE with IT experience or without experience. So yun na nga. So if you don't have any IT experience, probably start with CompTIA Plus or Google Technical Support. Or kung meron naman na CCNA or CompTIA Network Plus, depende na. Okay? Sa on-site center. So depende na. Pagka nakapag-create ka ng account sa Pearson VUE, like for example, pakita ko ha, paano babaguhin itong nakashare sa screen ko. Uh-huh. Okay, so nakita nyo yung screen ko pa rin right now. So for example, can you type in yes kung nakikita nyo yung screen ko? Right, for example, CCNA Exam Center Philippines. Para lang mabilis para makita nyo. So for example, si Pearson VUE, meron siyang mga list ng training center. For example, maglalagin ka kasi dyan, gagawa ka ng account. Pero hindi natin gagawin ngayon yun. Okay, so find test center for example here. And then, sabihin na natin, I'll search for Makati. Okay? So from here, makikita mo yung mga available in-person exam center na accredited ni Pearson VUE sa Makati. So, yan na yung mga yan. And then, sabihin na natin, galing kang Cebu. Okay, you are taking the exam from Cebu. So lalabas din yun dyan. So Cebu, sa Cebu IT Park, and so on and so forth. So pag nagawa ka ng account sa pearsonview.com, yun lang yung gagawin mo. Kaya meron ng listahan dyan, i-schedule ka, marireceive na nila yon. Pagpunta mo doon, dadali mo lang yung schedule mo o yung pinrint mo na receipt, alam na nila yun, gets na nila yun. Okay, so again, kung wala kang matibay, or I mean, wala kang matibay, wala kang maayos at stable na internet connection, mag-in-person exam ka na lang. And then going back dun sa mga exam, ito yung sa A+, di ba? So kung makikita natin dito, ito yung exam details. So, ayan, exam number and so on. Tapos, 90 minutes per exam, multiple choice, and so on. So again, pwede kang mag-online testing as well as in-person sa mga exam center. Tapos, si Network Plus naman, ganun din. Okay, so ito yung mga cover sa Network Plus: fundamentals, security, troubleshooting, implementations, and network operations. Exam details. So, ito nga yun. Okay, N008, N10-008. Okay, 90 minutes, 720 on the scale of 900 or 100 to 900. So, ayan. So, pwede rin in-person or online. Okay, now with CCST, so ito naman yung mga covered na topic ni CCST: standards and concept, addressing, endpoints, infrastructure. Kung makita nyo, super basic level. Di ba? Kasi, yung iba is on the associate level na, which is in CCNA. Okay, so ito naman yung CCNA: fundamentals, network access, IP connectivity, IP services, security fundamentals, automation and programmability, which is basically yung mga skills na pinag-usapan natin kanina. So that's why I highly recommend na CCNA at least ang kunin mo. Kasi mag-aaral ka na rin lang, mag-certify ka na rin lang, dun ka na sa worldwide na kilala at dun sa sikat. Okay? And then, skills for all, puntahan nyo na lang. Ito ngayon, may mga libreng, for example, you want to learn networking here, nandyan yung mga free courses ni Cisco. Okay, si Cisco ang may-ari niyan, Cisco Networking Academy. Okay, and then of course, techacademy.ph. Woohoo! Okay, puntahan nyo. Pag pinuntahan nyo yung courses natin, meron tayong free courses dyan. IPv4 comes with certificate at saka yung subnetting fundamentals, yung mga free courses natin. We're gonna add more coming soon. Okay, so we're good with this? Right? So, puntahan ko yung ano ko. Balik tayo sa presentation. Right, so
those are some of the common or the ideal certification for aspiring network engineers. Nasaan tayo? Yes, yes, yes. Goods, goods, goods. CCNP, yes, advisable, pero kasi hindi siya advisable for beginners eh. Although pwede ka namang mag-take ng CCNP ngayon kahit hindi ka pa CCNA, pero kailangan kasi meron ka ng established knowledge or foundation sa network. Kasi CCNP assumes CCNA ka na. Okay naman, CCNP assumes meron ka ng CCNA level knowledge. Kung meron ka ng experience sa pag-handle ng network infrastructure, you can go straight with CCNP. Pero kung wala pa, start with CCNA. Billy, ang dugo ng QoS at wireless ng CCNA pag walang network. Tama yan, James. So, sa QoS pa lang, napakadugo na. Lalo na pag multiple sites, no? Lalo na pag, pag tawag doon, call center yung hawak. Ayoko yan eh, yung nagda-drop ng calls, tapos ito troubleshoot niyo yung Wireshark logs. Paano mo hanapin yun? Tapos ano pa, tawag doon, hindi pa continuous yung issue. Like, random yung issue. Pinakamahirap i-troubleshoot yung random na issue na hindi mo mahuli-huli kung saan nanggagaling. Tuturuan na, hindi yan network yan, security yan, server yan, gano'n. Intermittent. No? Sa totoo lang, no? Alam niyo yan, pag nagtatrabaho na kayo, di ba? Tapos mangyayari pa pag yung tulog ka na, yung madaling araw. Tapos ikaw yung on-call. Yun yung pero exciting days yun. Nangyayari yung gano'n, no? Kung bakit pagka hindi na kayo nagto-troubleshoot, saka nangyayari yung issue. No? Siguro layer 8 yan. Madalas layer 8 yan. Okay? Right, so tuloy tayo. Okay, so after the ideal certification, okay, let's talk about naman the ideal tools and so consider this as a bonus, okay? Para ma-enhance yung inyong mga networking skills at saka networking knowledge. So, una, Packet Tracer, libre lang din, Cisco Networking Academy. Ito yung pinaka-recommended for CCNA dahil magaan. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ng sobrang lakas or sobrang taas ng PC para makapag-practice ng Cisco or ng networking skills. So kahit Intel i5 o i3 lang, kaya yan ng PC mo dahil magaan lang yan. And then another one, GNS3 is also free. Kaya lang this one requires na medyo mataas-taas na RAM as well as CPU. Okay? As well as yung EVE-NG. So itong mga to kasi is simulator, right? Sinasimulate talaga yung totoong devices and they require real iOS. Although marami naman kayo madadownload sa internet, pero yun nga, kailangan nyo ng high specs na PC. With Packet Tracer, kayang i-handle yung Packet Tracer kahit mga pangalan nito. Kahit hindi sobrang lakas ng PC nyo. And then this is enough for CCNA. So we're using Packet Tracer in GNS3 for our CCNA Masterclass. So this is more than enough. Okay, so if you have the budget naman, pwede kayong mag-practice at bumili ng mga used devices sa Facebook Marketplace or kung may kakilala kayo. Okay, actually meron ako dati, ginamit ko dun nung ginawa ko yung CCNA Masterclass course pero binenta ko na rin dahil napapagalitan na ako ni Macy's. Kasi bulky eh, di ba? Tapos pag binuhay mo, ang ingay, di ba? Kasi may fan yun. Tapos ang lakas pa sa kuryente. So far hindi ko naman kailangan right now dahil may mga virtual machine na rin eh, di ba? Meron din si Cisco pangalan nun? Yung emulate yung software na ginagamit like nasa dulo na ng dila ko. VIRL, yes. Thank you, Jean. So, pwede rin yun, di ba? So, kung gusto niyo ng online lang, pwede rin yun. Kaya lang, that may require din higher specs ng PC plus kasi may virtualization yun at saka ng speed internet connection. Tapos may bayad. Okay? So, yun yun. Pero for CCNA level, for beginner level, Packet Tracer is more than enough. Okay? So, these are some of the tools and software na pwede niyong pag-practicean at gamitin para you can get started with your networking career. Okay, so now you're probably asking how to get started. So here's my personal advice for an aspiring network engineer or an aspiring IT professional or beginner na gustong makabuild ng foundation sa inyong networking career and eventually maging network engineer. So una, learn the basics. So kanina pinag-usapan natin yung mga skills na kailangan mong matutunan and some of them, sabi mo probably sa sarili mo, ang dami naman yan, Sir Billy. Sa cybersec na lang ako. Well, good luck. Kailangan mo ring aralin yun kahit cybersec ang pipiliin mo. Diba? So, ang kailangan mo lang intindihin muna, as you are getting started,
are the basics, the fundamental, yung concepts. Yung maintindihan mo lang yung pagkakaiba ng private IP at saka ng public IP, malaking bagay na yun. Yung maintindihan mo lang yung pagkakaiba ng ah ano ba, ng TCP/IP, mga layers and function at saka ng OSI, malaking bagay 'yun. Yung maintindihan mo lang yung pagkaiba ng mga different service models sa cloud and so on, malaking bagay 'yun. So focus first on learning the basics and fundamentals. Ito kasi yung problema minsan ng mga beginner eh. Like gusto nila, Sir Billy, kailangan ko ba ng i9 na PC and 512 the gig ng RAM para makapag-practice ako and pwede yun, pero hindi mo yun kailangan sa umpisa eh. You get the point? Start with what you have and learn the basics. So maraming free resources. Kanina binanggit ko na yung mga free resources. Skills for All, techacademy.ph. YouTube is free. Napakadaming resources. So start with the free resources and learn the basics. Okay? Pangalawa, utilize. Yun nga, sinabi ko na kanina. Utilize free resources first. So kung wala kang pang-enroll, kung wala ka pang budget for now, umpisahan mo, napakaraming Actually, sa totoo lang ito real talk to. Lahat ng tutorial sa mga courses, even for me, pwede mong makita yon online kung masipag ka lang sa YouTube. Although patalon-talon ka ng channel, kung may oras ka, talaga even hanggang CCNP and CCIE, kahit nga yung ibang certification, merong mga nagpo-post sa YouTube ng kompleto eh. Yung iba nga lang hindi naka-structure, tapos yung iba walang support. Pero kung tutuusin, lahat ng information right now, even paggawa ng bomba, pwede mo makita sa internet. Nagigets yung point ko, kaya lang, yun nga, so that will take time. Pero kung nag-uumpisa ka pa lang at wala ka pang budget, wala kang resources, utilize the free resources first. Okay, so hindi yan dahil wala kang magamit or wala kang budget, it's all about your resourcefulness. So pag ipunan mo, kapag ready ka na, saka ka mag-enroll sa mga premium courses, right? And then other one, so yun nga, pagka meron ka ng budget, kasi makakatulong yung mga courses at saka training kung gusto mo in person. So nandyan sila Mapua, sila Meralco, sila Rivan, sila CNTC, sila IronLink. Makakatulong yung mga yan kapag ang gusto mo ay in person kasi may mga tao na mas best natututo, mas gusto yung personal interaction, yung in-person interaction. May mga tao naman na okay na lang online dahil malayo sila, busy sila, so gusto nila self-face. May mga gusto naman na online pero live. Diba? So depende na, like saan ka ba mabilis natututo? Ano ba yung mga available sa'yo? Ano ba yung feasible right now? Baka gusto mong mag-in person pero may trabaho ka naman. Hindi ka pwedeng mag-leave. Di ba? So, you have to assess yourself. Di ba? So, kanya-kanya yan eh. Personal yan. So, you ask yourself, ano ba yung mag-work sa akin? Ano ba yung feasible sa akin? May budget ba ako pag ito yung pinili ko? Ito, mapapaglaanan ko ba ng oras pag ganito and so on? Mas madali ba ako natututo pagka ganito yung style ng teaching, ganito yung style ng learning and so on. So, you have to assess yourself and then the next one is taking action. So, you have to take action. Okay? Another one, join the community. So, may mga ganitong webinar. Like, kung wala naman kayong ginagawa pag Sabado or pa-chill-chill lang naman kayo sa trabaho nyo dahil weekend, mag-join kayo ng mga ganitong webinar dahil at least nare-refresh kayo tapos nakakapulot kayo ng mga maliliit na tips na pwedeng makatulong sa career nyo. Okay, so that's one of the ways to grow and level up your career. And then practice hands-on skills. So kanina nabanggit ko yung mga tools na pwede mong magamit dahil most of the time yung mga concepts more on theory lang. And then syempre kailangan nating ma-practice ng hands-on para nang sa ganun talagang maintindihan natin sa sarili natin paano nagko-configure, paano nangyayari yung ganito at saka ganyan. Okay? So dapat mag-practice din tayo. Sabi ko nga, start with the basics and then use free resources first kung wala pa kayong budget. Ganyan. Okay? So, another one is get certified. So, trust me on this. Okay? This will speed up and skyrocket your progress kapag certified ka. Dahil nga, yung mga recruiter ngayon, yung mga employer ngayon, they almost always require certification. Okay? So, for example, 10 kayo nag-apply as NOC. Okay? Ngayon, ikaw ay hindi certified. Automatic yung resume mo, napapunta dun sa ilalim. Ito, totoong usapan to Okay, totoong usapan to Nakita nung recruiter, kasi HR, hindi naman siya technical, ganun lang kasi yung in-order sa kanya ng hiring manager, i-prioritize mo yung may mga CCNA certification. Ngayon, magaling ka naman dahil nag-practice ka, may experience ka na din sa trabaho mo before dahil nag-handle ng Cisco devices, although maliit lang yung company, pero wala kang CCNA. Yung mga kasabay mo meron.
yung resume mo mapupunta sa ilalim, and then pagka walang napili dun sa mga nasa una, saka palang tatawagan kahit na ikaw yung qualified. May madalas ganun yung nangyayari pagka required yung certification. Pero syempre, hindi lang naman ibig sabihin na certified ka, matatanggap ka na. Dapat you can prove din na naiintindihan mo. So dito naman pumapasok yung tinatawag nating certified and learned with heart. Ibig sabihin, hindi ka paper certified. Hindi ka naging certified lang dahil kinabisado mo yung sagot or gumamit ka ng dumps. Naging certified ka dahil talagang inaral mo, natutunan mo by heart yung mga concepts and terminologies. So nandun yung success. Yung nandun yung talagang learning. Nandun talaga yung growth. Okay? So, the next one, of course, is look for network-related jobs. So, ibig sabihin, pagka naka-certified ka na, nakapag-practice ka sa bahay, naaral mo yung mga resources, the only way you can get a real world, as in real world, okay? Kasi pwede ka mag-practice ng real devices, pwede ka mag-practice dun sa GNS3 and packet tracer ng configuration, pero hindi yun real world scenario. Ang real world scenario talaga is nandun ka sa operations and nagto-troubleshoot ka ng incident and outage ng operations mismo. Nakukuha nyo, although hands-on yan, di ba yung mga pinaprovide sa training center din, sa mga courses, ang pinaka real world talaga is nandun ka sa operations. Yung sumabak ka talaga doon sa pagto-troubleshoot ng real configurations, real equipment, real technologies in the real enterprise environment. Kasi doon ka talaga masusubok doon talaga ma-expose yung sarili mo on how doon ka talaga mag-grow. So yun yung pinaka nyo. Pagka naka-certified na kayo, is hanapin nyo yung mga company na talagang mabibigyan ka ng ganung exposure. So kanina pinag-usapan natin yung mga jobs or ideal entry-level jobs, ganun yung hanapin nyo. Para na sa ganun, makakuha kayo ng real-world exposure and experience para ma-build nyo yung inyong foundation. So sabi ko nga, pinakamaganda is yung mga malalaking company na kagad ang targetin nyo. Like for example, yung mga company na gumagamit ng Splunk, gumagamit ng Cisco, ng Palo Alto, ng Big IP F5, gumagamit ng mga VMware, and gumagamit, actually yung iba kahit maliit, gumagamit ng AWS. So basta yung mga multinational, Fortune 500, Fortune 100, dahil una, nandun yung rewarding na career, mataas yung pasahod nila, as well as nagbibigay sila ng maraming opportunity, may mga free certification and training, and then dun ka ma-expose sa talagang mga hot and new technologies sa market na mas mapapa-enhance pa yung skills and knowledge mo. Does that make sense? Okay? So, I think we're on the last part na ng ating webinar. Can you type in all goods kung nandyan pa kayo? Sabi, nakakapagod itong mag-webinar ha. By the way, next week meron ulit tayo, April 9, probably 1 p.m. Okay, so March 9, sorry. March 9, Penetration Testing 101 for beginners. So hulaan nyo kung sino yung guest natin. Sikreto muna. Okay, so March 9, Sabado yan, di ba? So March 9, tama, Sabado. Okay, so nakabook na. Okay, Penetration Testing 101, Penetration Testing Fundamentals for Beginners and Zero Knowledge. So i-announce ko yung details sa Monday sa email, saka sa page natin. So i-follow nyo na lang. So hindi ko muna sasabihin yung guest, pero malupit. Okay, malupit.